Video clips collected during the incident. Good morning, Raul po. Ano pong, sir, give me yung plano lang. Ano sir, salubungin lang namin sir. Yung warrant, sir, si Sir Hindi Gio. sir, may taga-PCTC, may taga-Interpol. Interpol. Yes sir. So kayo ang lead, sir? Yes sir, yes. Kumusta kasi, sir? Hindi mo pwedeng iba. Sige, sir. Warrant. So, you will just have to keep. Kung hindi ako papayag, kung kakampi ka dyan sa mga puti, you better go back to them and have the legal. I am a citizen of this country, a former president, and you show me a piece of paper and you're asking me to go with you. That is a serious illegal detention. Former President Rodrigo Duterte cries out illegal detention at Villamor Air Base after he was served an arrest warrant from the International Criminal Court. The former president was arrested upon his arrival at the Ninoy Aquino International Airport on Tuesday, March 11. Duterte's arrest came amid a case before the International Criminal Court for alleged crimes against humanity during his administration's war on drugs. For and against you in the court of law. And I want to ask you sir if you understand these rights. Of course, coming from you, it's very clear. Now that you are asking sir for the basis of the warrant, the ICC had issued a warrant pursuant to Article 25(3)(a) of the statute for crimes against humanity and pursuant to Article 7(1)(a) of the same statute for murder, sir. Buhay ko, sir. Buhay ko, sir. Generally speaking, yung sinabi, sabi na mag-prepare po kami, hindi na namin ang mga gamot na kailangan. Sir, this is a police operation. Ganito naman sir, ulitin natin ulit sir. Sandali muna. Back to square one. Earlier this saying, I place the former president under arrest. Daniel, matanda pa. Basically sir, is for you to choose 3 people to accompany here. May bus dyan. And you will be the hardware, charter flight. Chartered flight from... So we need to know bringing our president. Sir, we need to know, please give us information where we are bringing. Wala sa pilgrim ko. Sabihin nyo kung saan siya dalahin. Just Article 59. Bakit hindi yan magawa-gawa? Attorney, you will That's be for precisely the point that I'm saying. That's Ano precisely yung the point. please. Bawal The right to counsel is something that has to be observed and respected. Anak yung pakialam sa kanya. Saan mo ano yung lawyer? Saan mo ano yung lawyer? Huwag mo hawakan yung lawyer. Huwag mo hawakan. Kayong mga Huwag mo hawakan yung nanay ko! tanungin ko kayo, anong kasalanan ko? Matanong nga. Kayo, nandito lang kayo lahat. Ikaw, tanungin kita, anong kasalanan ko? Hindi! Akin na yung anak ko! hihilain ko yan. Hihilain ko yan. Ako maniwala ka, hihilain ko yan. Takot akong manas. Pero hihilain ko yan. Is that our intention? You have to kill me to bring me to Hague. Is that our intention? Ang anak mo pupunta dito. Yes sir, hindi pa pasukin sir. Hindi ninyo, ikaw, Yes sir. hindi mo Upon my orders. Hindi mo pinapasok. Yes sir, upon my orders sir. Ang sabi ko, ang abogado ko, ang anak ko na babae, They can visit you at your detention center sir. Hindi nila ako pinapapasok dito sa airbase. Nakiusap ako kung pwedeng makausap ko personal si former President Rodrigo Duterte para mabigyan ko siya ng
instructions and then makabigay din siya ng instructions sa si General Marbil daw ang in charge ng buong Villamor Military Air Base ngayon. Saan ka ba naman nakahanap ng military air base na chief PNP ang in charge at siya ang nagsasabi kung sino ang pwedeng pumasok at hindi pumasok. But you are the second highest official dito sa ating bansa. Pero parang pamumulitika ba ito sa tingin niyo? Alright, oo. Very much pamumulitika ito. Kahit ang ibang bansa nagsalita na. Ay, mabit ka namin. Ikaw ho ba nagplano ng lahat ng ito? Hindi naman. It was a group effort. Secretary Chidoro was there, Secretary Anyong was there too, and the President and I. Ito po ang napanood ng buong bansa at ang tanging tanong, bakit natin isinuko ang isang kapwang Pilipino? Kung ang iyong kapatid ay inuusig, ipapasa mo ba sa kamay ng iba? Kung ang iyong ama o di kaya ang iyong lolo pa, matanda na at may sakit, kinakaladkad palabas ng inyong tahanan, manunood ka ba na parang wala lang? Ganito ang nangyari ngayon. Isinuko natin si Rodrigo Roa Duterte sa dayuhan na para bang wala siyang sariling bayan, na para bang hindi na natin kayang humusga sa sarili nating tahanan. Here we are watching as a fellow Filipino, a leader, a father, a grandfather, a man who served this country is taken not by his own people, but by outsiders who claim the right to judge him. Sabi nila, batas ang dapat manaig. Tama. But whose law? Ours or theirs? Since when did the Philippines become a province of The Hague? Kung kaya nilo itong gawin sa isang dating pangulo, sino na lang ang susunod? If they can march into our house and take one of our own, what stops them from doing it again and again? To you, to me, to any of us. What protection can we guarantee our OFWs eking out a living overseas? This is bigger than Duterte. This is about our dignity as Filipinos. Ngayon pa lang ito nangyari sa buong kasaysayan ng Pilipinas. Pero paano kung mauulit? Paano kung sa susunod, ibang Pilipino naman, ang kinaladkad papalabas? The Senate will seek answers, and if there is indeed wrongdoing, we will make certain to put up safeguards so this never happens again. We are not here to fight, least of all, to fight each other. We are here to find the truth. Because a country that does not demand answers will always be at the mercy of those who dictate the questions. Ang hustisyang ipinapataw ng dayuhan ay hindi hustisya. Ito ay pang-aalipin. Ito ay pagkontrol. At mga kababayan ko, hindi tayo alipin. Tayo ay Pilipino. At kung Pilipino ka, hindi mo kailanman isusuko ang iyong kapwang Pilipino. Hindi mo isusuko ang iyong pagiging Pilipino.